Magandang araw, sambayan ng Pilipino, magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Una sa lahat, nagpapasalamat po si Ka Eric at ang aking pamilya sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay, panonood at pakikinig, pag-like, pag-share at pag-promote ng ating mga videos, ng ating mga balita at talakayan, lalo na po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob ko po yan sa inyo at sana po ay patuloy kayong magtiwala at sumama sa paninindigan na ating pinagsasama-samahan. Lalo na po ang pagsusulong ng mabuting pamamahala, ang tunay na pagtatanggol sa karapatan at kabutihan ng mga mamamayang Pilipino. Salamat din mga kababayan sa inyong pagsuporta na lumago at lumawak din. Ang naaabot ng aming programa ni Dr. Lorraine Marie Badoy, ang programa po namin na Bigwas ng Agila 2.0. Saludo mga kababayan. Kung wala kayo, wala din po ang Ka Eric Celis YouTube channel, wala din po kaming maaabot sa aming programa ni Ma'am Lorraine Marie Badoy. Pag-usapan nga natin ngayon itong ilulunsad na tinatawag na White Ribbon March sa EDSA. Ano ba talaga ito? At bakit ang grupo ng Kampilan at iba pang mga solid na naniniwala at naninindigan sa prinsipyo ng pamamahala ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte ay hindi po aktibo na lalahok o sumama o makikipagkaisa sa pagtitipo na ito. Una sa lahat po, ang tinaguriang White Ribbon March sa EDSA ay inisyatiba ng mga supposedly religious leaders, yung mga leaders ng mga simbahan. Kasama po dyan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, na alam natin marami dyan mga obispo kontra Duterte. Die-hard anti-Duterte. Kaya sila malabnaw na papanagutin si Marcos at sila Romualdez bilang mga mastermind sa more than 1 trillion pesos na pagkakasangkot sa pandarambong sa flood control at marami pang katiwalian at korupsyon sa ilalim ng gobyerno nila Marcos at Romualdez. So maliban sa CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines, nandyan din po ang mga evangelical churches. Nire-represent ito ni Bishop Tindero. Si Bishop Tindero po ay hindi konektado sa CPP, NPA, NDF. Open po siya sa lahat na makipagkaisa. At siya naman po ay nananawagan din ng pagkakaisa, pero hindi rin siya openly nananawagan ng Marcos resign and Romualdez resign at sila ay papanagutin. Pero hindi naman siya openly kumukontra o bumabatikos sa naging pamahalaan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi rin po siya nananawagan na atakihin o birahin si Sara Duterte. The way ang maraming mga obispo sa CBCP ay openly may ganoong pong panawagan. Ang isa pang grupo, ito pong National Council of Churches in the Philippines. Itong National Council of Churches in the Philippines po ay heavily infiltrated ito ng Communist Party of the Philippines at ng CPP, NPA, NDF na mga network of urban organizations, lalo na ang kanilang mga church infiltrated na mga bahagi ng NCCP. Again, itong National Council of Churches in the Philippines, matagal na po itong network na nilulubugan, nilalangoyan ng CPP, NPA, NDF at ng kanilang mga urban operatives. Nandyan po ang heavily infiltrated church ng UCCP, United Church of Christ in the Philippines, na marami po sa mga obispo at mga pastor nila ay nare-recruit simula pa noong mga maagang o kalagitnaan ng 1970s hanggang sa ngayon. Sila po ay sympathetic o recruited into the CPP, NPA, NDF, pati sa underground organization na tinatawag po na CNL, Christians for National Liberation, which is an underground organization designated as a terrorist organization sa Anti-Terrorism Council at membro po ito ng National Democratic Front or NDF. Nandyan din po ang Iglesia Filipina Independiente. Traditionally, ito pong tinatawag na Aglipayan Church. Yung IFI o Iglesia Filipina Independiente, kapareho po
ng UCCP, mga infiltrated dito nga mga churches ng CPP, NPA, NDF. Ang isa pa, I think, is itong Convention of Philippine Baptist Churches. Mayroon din infiltration ito. So yung CPP, NPA, NDF mismo, na lumalangoy at mga kadre nila na operatiba sa loob ng National Council of Churches in the Philippines na nagkokontrol ng mga kampanya, liderato at programa ng mga naturang religious organizations ay kalaban po at lumalaban ng todo sa Duterte government noon at hanggang ngayon ayaw nilang tanggapin ang Duterte leadership sa ating bansa. At sila naman ay tahimik din kay Marcos sa kanyang mga ginagawa. Therefore, pareho sila ng CBCP. Ang kaibahan lang, ang CBCP, hindi masyado ito na direktang nakokonek o nalalanguyan at nai-influensyan ng CPP, NPA, NDF. More of dilaw and pink po ang lumalangoy dyan. Sina Hontiveros, sila Dilima, mga grupo po ng liberal party, liberal groups, no, ang lumalangoy sa CBCP at network nito, no, malaki din yan. So, pero sa NCCP, National Council of Churches in the Philippines, nandyan po talaga ang CPP, NPA, NDF sa pamunuan, sa mga programa nila, pati sa mga independent churches, kunwari nila, na nakapaloob sa kanilang konseho. Yung UCCP, United Church of Christ in the Philippines, yung Iglesia Filipina Independiente at yung Convention of Philippine Baptist Churches. And then may other independent Christian and evangelical churches pa. Subalit, alam po natin na ito ay bahagi doon sa kontra Duterte at malabnaw at takot na papaningilin o papanagutin at sisingilin ang gobyerno ni Marcos at Romualdez. Yan po ang katotohanan. At nandyan po ang mga grupo ng Trillion March ni Kiko D na tinawag ni Alan Peter Cayetano na hindi ka Marcos, Kiko D Aquino ang iyong ugat, pero ang iyong paninindigan sumusuporta at nagpapatatag palalo sa kaabusuhan at mga pandarambong ng gobyerno ni Marcos. So parang sayang ka. Dapat Kiko D Aquino ka, apo ka ni Ninoy Aquino at ni Cory Aquino, pero Marcos ka. Parang ganon ang tono. So yung Trillion March na yan na grupo, nandyan sa pagkilos na ito sa White Ribbon March sa EDSA. Nandyan din po ang grupo ng mga CPP, NPA, NDF Urban Operatives. No? Nagmanifest na sila kahapon na bibirahin nila ang tinatawag nilang diehard Duterte supporters. Kagaya ng pagbira ni Teddy Casino kay Congressman Mike Defensor. So ang bagong alyansang makabayan, yan dyan ako nang galing na organization, at mga party list nila, ito naman po ay mga organisasyon na kinukumpasan, kinokontrol at pinamumunuan ng CPP, NPA, NDF Urban Operatives, kagaya ni Teddy Casino, nila Renato Reyes, at mga kagrupo nila, kabalahibo nila. So, nandyan din sila sa tinatawag na White Ribbon March. And they're trying to isolate itong grupo ng mga tinatawag nilang DDS, Duterte Diehard Supporters. Pero bakit po sinasabi ko na hindi po kinakailangan na sumama kaagad ang mga grupo na nanawagan ng resignation ni Marcos at Romualdez, sapagkat malalabnaw at malalabo ang panawagan na ito, hindi nila tatanggapin yan dyan. Magkakalabo-labo, magkakabanggaan, at hindi po inisyatiba natin yan. At in fact, yung pagkilos ng White Ribbon March sa EDSA, ang layunin yan ay mas gusto ni Marcos yan at ni Romualdez, sapagkat nagiging malabo ang panawagan at nagiging hindi po direkta ang paniningil kay Marcos at kay Romualdez. Therefore, in reality, sinasabi ni Ka-Eric na ang White Ribbon March sa esensya, ang layunin yan ay palabnawin at palabuin ang panawagan na tama ng mamamayan, which is papanagutin, singilin, at palayasin na ang administrasyon ni Marcos at nila Romualdez. Mga kababayan, no? Mga pinapamahawag man sa iya.